May atsara na ba ang lahat? Atsarang papaya na napakasarap, pangtanggal umay at masarap na kaparis ng pinirito at inihaw. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At dahil ito nga ay atsarang papaya, kakailanganin natin dito ng papaya. 3 piraso po ito at lahat ito ay puro hilaw. Yung iba kasi pag gumagawa ng atsara, yung pinipili nila yung medyo manibana or yung medyo hinog. Kasi gusto daw nila yon dahil manamis-namis. Pero ako, hilaw na papaya yung gagamitin natin. Balatan natin ito, hiwain at tanggalin yung mga buto sa gitna. And after nga natin itong mabalatan at matanggal yung mga buto sa gitna, huhugasan natin ito ng mabuti bago gadgarin. After ko nga mahugasan yung mga papaya, gagadgarin natin ito. Mga ganito kanipis ay okay na sa akin. Pero kung gusto niyo na mas maninipis pa dyan, ay okay lang din naman po. Next, ilagay natin ito sa isang mixing bowl, lagyan natin ng asin at tubig. Ibababad natin ito ng mga 1 oras at habang naghihintay, ihanda na natin yung mga ingredients na iba pa nating kakailanganin. Gagamit po tayo dito ng 2 carrots, sinugasan ko na po yan at binalatan at gumawa pala po ako dito ng flower design. At yung mga ibang ingredients na gagamitin natin dito ay ang bawang, luya at sibuyas. Yung complete recipe po ng aking ginagawang atsyarang papaya ay nasa dulo po ng aking video. At kung mapapansin nyo po pala, yung paghihiwa ko dito sa bawang, sibuyas at luya ay malalaki. Ang gusto ko lang po kasi pag gumagawa ng atsyarang papaya, malalaki talaga yung hiwa sa mga ingredients na ginagamit ko. Pero kung bet po ninyo na maliliit lang yung hiwa na gagawin ay okay lang din naman po. Gagamit din po ako dito ng isang red bell pepper, tanggalin lang natin yung buto na nasa gitna. Then hiwain lang natin ito ng maninipis. And after 1 hour, okay na itong ating papaya. Pigain lang natin ito para matanggal yung tubig na maalat. Then hugasan natin ito ng 3 beses para sigurado na wala na talaga yung lasang alat dito sa papaya. Next, sa isang kawali, maglagay na tayo ng 3 cups ng suka. Kahit na anong brand po or kahit na anong klase ng suka ay po pwede. Pakukuluan natin ito ng 3 hanggang 4 na minuto. At once na kumukulo na, maglagay na tayo dito ng asukal. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw. Then maglagay na tayo ng paminta at asin. Ilagay na rin natin yung hiniwang bawang, sibuyas, luya, carrots at red bell pepper. Haluin natin ito, then hintayin kumulo at once na kumukulo na, hayaan pa natin ito ng 2 minuto, then ahunin na sa kalan. At para mas lalong sumarap itong ating atsara, maglalagay ako dito ng raisins, then ilagay na rin natin yung ginadgad na papaya kanina. Haluin lang natin ito and ready to serve na ang ating napakasarap na atsarang papaya. Nakalimutan ko po palang sabihin kanina, after kong mahugasan yung papaya, gumamit ako ng malinis na tela at piniga ko po yun ng mabuti para matanggal yung excess na water. Palamigin lang natin ito sandali, then ilagay na natin sa mga lagayan na gusto nating paglagyan. Kung tatanungin ninyo kung pwede rin po ba ito gawing pang negosyo, yes, pwedeng pwede po. Maaari nyo itong ilagay dito sa maliliit na lagayan para mas madaling ibenta. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.